Malalakas na pag-ulan dulot ng shoreline at amihan na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Hilaga at Silangang Luzon. Tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Ito na ba ang susunod na bagyong Yasmin? Alamin natin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Miyerkules, December 17, 2025, narito na ang lagay ng panahon sa ating bansa. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw habang papalapit tayo sa Kapaskuhan, hindi bagyo ang pangunahing banta kundi malalakas na pag-ulan dulot ng shoreline at hanging amihan na patuloy na nakakaapekto sa malalaking bahagi ng bansa, lalo na sa Hilaga at Silangang Luzon. Dahil dyan, naglabas ang Pag-asa ng heavy rainfall alert dulot ng shoreline ngayong araw hanggang bukas. Shoreline ang magpapaulan ngayong araw, December 17, sa lugar ng Cagayan, Isabela at Aurora na aabot sa 50 to 100 mm na buhos ng ulan. Bukas naman ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, December 18, 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Babala ng Pag-asa, mas mataas ang posibleng ulan sa kabundukan at elevated areas. Maring lumala ang epekto dahil sa significant antecedent rainfall o mga naunang pag-ulan. Pinapayuhan ng local government unit o disaster risk reduction offices na maghanda at magsagawa ng agarang hakbang para sa proteksyon ng buhay at ari-arian. Muling paalala sa ating mga kababayan, ano ang kaibahan ng weather advisory at ng heavy rainfall warning? Dahil marami nagtatanong sa atin ano po ang pagkakaiba ng mga ito. Ang heavy rainfall warning ay saklaw ng susunod na 3 oras at may coverage hanggang municipal level gamit ang Doppler radar at real-time. Ito ang basihan ng class suspension at emergency decision. Habang ang weather advisory naman may saklaw na 24 oras na may coverage na provincial level, gabay lamang sa posibleng sama ng panahon. So paalala, para sa opisyal na suspensyon ng klase at agarang aksyon, heavy rainfall warning ay ang dapat sundin, hindi ang advisory lamang. Sa ating mga kababayan, base sa ating nakikita sa satellite image, ano ang nangyayari sa atmosphere? Sa kasalukuyan, shoreline, eastern, northern at central Luzon ang patuloy na nagdudulot ng sama ng panahon. Northeast monsoon o hanging amihan sa natitirang bahagi ng northern at central Luzon. Easterlies sa ibang bahagi ng bansa. Ang banggaan ng malamig na hangin mula Hilaga at mainit na hangin mula tropics ang dahilan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa ating bansa. At para sa lagay ng panahon sa kada region, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot ito ng shoreline na may posibleng epekto ng flash flood at landslide. Sa Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar at Samar Leyte, maulap na may ulan at thunderstorm dulot naman ng easterlies at may posibleng epekto ng pagbaha sa mga low-lying areas. Sa lugar ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, maulap na may mga pag-ulan sa lugar na iyan dulot ng hanging amihan. Sa Davao Region, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, ang ulan at thunderstorm dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. At sa Metro Manila, Ilocos, Central Luzon at Batanes, bahagyang maulap na may panakanakang ambon. Dulot ito ng northeast monsoon o hanging amihan at walang masyadong epekto sa mga lugar na iyan. At dako naman tayo sa ating hangin at karagatan. Sa Luzon, Eastern Visayas at Mindanao, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na may alon na 2.5 hanggang 4 meters ang taas. Delikado pa rin ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa ibang bahagi ng bansa ang hangin ay mahina hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. At para sa ating temperatura, ang minimum temperature natin na 23 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 6:30 ng umaga at ang maximum temperature naman ay 29.4 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6:14 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:30 ng hapon. Mga kababayan, dako naman tayo sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Update na inilabas ng Pag-asa tungkol sa banta ng bagyo sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngayong linggo, December 15 to 21, sa ngayon wala pong namataang tropical cyclone
like vortex o binhi ng bagyo sa loob ng ating Pag-asa monitoring domain. Gayunpaman, sa mga modelo ng panahon, may posibleng mabubuo na mahina at hindi organisadong low-level disturbance sa timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang galaw nito ay papunta sa eastern section ng Mindanao at posibleng dumaan sa Visayas at umabot hanggang Bicol Region. Ngunit malinaw ang babala ng Pag-asa, mababa ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo sa linggong ito. Sa susunod naman na linggo, sa darating na December 22 to 28 para naman sa ikalawang linggo, may isa pang possible na TCLB o Tropical Cyclone Like Vortex o Low Pressure Disturbance na maaring mabuo sa timog silangan hangganan ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain. Ngunit muli, mababa pa rin ang tsansa ng tropical cyclone formation, wala pang senyalis na mabilis na pag-organisa. Kulang ang atmospheric support gaya ng Coriolis at upper level support. So kabuang hatol ng Pag-asa, ang tropical cyclone threat potential is unlikely. Ibig sabihin, walang inasahang bagyo na tatama sa ating bansa sa mga susunod ng 1 hanggang 2 linggo. At wala ring storm signal at walang landfall scenario sa ngayon. Pero ang epekto kahit walang bagyo, itong mahalagang paalala. Ulan pa rin ang pangunahing banta. Kahit walang bagyo, magdudulot pa rin ang shoreline, hanging amihan at easterlies. Maaring magdulot ng flash flood at landslide. River swelling lalo na sa northern Luzon. Mapanganib na dagat na may malalakas na hanging amihan, mataas na alon sa hilagang Luzon at eastern seaboard. Delikado pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat at sa mga mangingisda. Ang implikasyon sa panahon ng Pasko habang papalapit ang Kapaskuhan ay posibleng maapektuhan ang biyahe, outdoor Christmas activities at relief operations sa mga bahang-prone areas. So ang bottom line mga kababayan, walang bagyo pero may tuloy-tuloy na pag-ulan na makakaranas ang ating bansa. Ang panahon ay hindi payapa. So mga kababayan, inaasahan natin sa darating na Kapaskuhan ay medyo maulan. Paalala lamang, ang impormasyon na ito ay guidance po lamang at maaaring mabago depende sa lagay ng atmosphere. Patuloy pong minomonitor ng Pag-asa ang anumang pagbabago at maglalabas agad ng update kung kinakailangan. At para sa ating Christmas Bible Verse Series mula sa Lucas chapter 2 verse 14 na pinamagatan nating liwanag sa gitna ng ulan. Ang sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kababayan, habang ang langit ay puno ng ulap, ulan at malamig na hangin, palala sa atin ng Kapaskuhan na dumadating si Jesus hindi sa perpektong panahon, kundi sa gitna ng kahirapan at kadiliman. Tulad ng shoreline, magulo rin minsan ang buhay natin. Pero ang kapanganakan ni Kristo ang nagsisibing liwanag na hindi kakayaning patayin ng bagyo, ulan o unos. So sa gitna ng ulan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay magbibigay at magtutulot ng pag-asa, may kapayapaan at may liwanag na dumarating sa anumang hamon na nararanasan natin sa ngayon. So paalala mga kapatid, ang kaligtasan ay dumating ng panahon si Jesus ay isinilang dito sa mundo. Ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na dumating ang kaligtasan sa sangkatauhan. Purihin ang Panginoon. At para sa ating summary nating balita, mga kababayan, paalala, walang parating na bagyo. Ang shoreline at hanging amihan ang pangunahing banta sa ngayon dito sa ating bansa. Malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora at mag-ingat sa baha at landslide. Manatiling alerto lalo na ngayong Kapaskuhan na madalas na makakaranas ng pag-ulan o baha sa ilang mga lugar. At yan po ang ating update sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Kung nagustuhan nyo ang ating balita, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Salamat sa inyong mga patuloy na pagpapadala ng mga super thanks at ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.